สือกNagsimula ang movie sa isang palengke sa isang baryo sa Thailand, kung saan ay bigla silang inatake ng napakaraming mga uwak, at naniniwala ang mga taga-baryo na kagagawan ito ng isang kulto na nagsasagawa ng isang ritual upang magsali ng itim na kapangyarihan. At sa gitna ng kaguluhan ay may isang uwak na dumapo sa isang bahay ng nanganganak na si Nuwan. At laking gulat ng hilot nang makita niya ang sanggol. At dahil sa nangyaring mga kababalaghan na ito, ay tinawag na isang anak ng Diablo ang sanggol na ipinanganak ni Nuwan. At makaraan ng 9 na taon ay lumaki na ang sanggol na iyon, na mukhang isang palaboy at ang pangalan niya ay Panor. At dahil naawa sa kanya ang isang monk, kaya't nilagyan siya ng tali nito sa kamay at ipinagdasal, ngunit biglang. At talagang nakakatakot pala si Panor, dahil nang mahawakan siya ng monk ay biglang bumagsak at sumuka ng dugo ito na para bang inatake ng barang. At sa kabila ng panghihiya ng mga tao sa kanya, ay nakuha pa siyang pagsabihan ni Nuwan na isa siyang batang napakamalas. At pagkatapos ng 8 taon ay nag-aaral na ng high school si Panor. At makikitang naiinggit na nanonood lang siya sa kanyang mga kaklase na naglalaro sa ibaba. Samantala ay makikita naman natin ang isang magandang estudyante na si Jib at ang kanyang mga kaibigan na sina Bombom at Bimbim. At naiinis sila sa papansin na si Kampo, kaya't pinatid nila ito. At nang tulungan ni Pong si Kampo. At matapos tapakan ni Kampo ang tarantula, ay laking takot niya nang maglabasan ng mga tarantula sa kanyang katawan. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari at tila naghahalusinate lang yata si Kampo. At makikitang pinagkakalmot lang niya ang kanyang katawan at muka hanggang sa magkasugat-sugat. At makikitang napatulala lang sa kanila si Panor sa bintana. Kapag walang pasok ay nagde-deliver si Panor ng mga inilulutong pagkain ng kanyang ina. At dahil tinatawag siyang isang anak ng Diablo, kaya't itinatakwil siya ng mga tao. At pagkagaling niya sa palengke ay nag-deliver naman siya ng order sa photo studio ng kanyang tito Trison. At makikita natin na may nag-iisang kaibigan lang pala siya at ito ay si Tay, at pagkalabas nila ay nakita nila na nakikipag-away ang kaibigan nilang si Piak. At laking gulat ni Piak dahil nakita niya na wala namang sugat ang saksak niya sa tiyan. At nang tulungan ni Panor si Piak ay nagalit pa ito sa kanya. At kaya pala ay hindi nito mapatawad sa ginawa ni Panor sa kanyang ina noon. Dahil nang dala ni Panor ng merienda si Piak noon, ay pinagtabuyan siya ng ina nito at pinagsabihan ng marumi at isang anak ng Diablo. At kahit hindi nila alam ang ginawa ni Panor ay pinagbintangan nila na ito ang pumatay sa kanyang ina. Kinagabihan ay naghanda si Nuwan ng mga alay upang magsagawa ng isang kakaibang ritual. At pagkatapos ay hinimas niya ang isang patay na sanggol na itinago niya ng ilang taon. At pagkauwi galing mag-deliver ay nakarinig si Panor na may umiiyak na sanggol sa itaas. At nang mapigilan niya ang kanyang ina sa ritual ay nagalit ito sa kanya. Ngunit ano nga ba talaga ang ritual na ginagawa ni Nuwan? At biglang nagising si Panor mula sa panaginip na inalay ang kanyang ina para sa isang ritual ng kulto. Kinabukasan ay sinabi niya ito kay Tay, na may isang lalaki na may tato na nagsasagawa ng ritual sa kanyang ina sa isang templo. At pagkatapos niya maipakita ang drawing kay Tay ay inaya niya ito na magsagawa ng isang research. At pagtayo nila ay nakita ni Tay na dinatnan na pala si Panor. Kaya't agad silang umuwi upang makapaglagay ng napkin sa pechay si Panor. At pagkatapos ay bumili si Tay ng gamot sa butika para kay Panor. At pagbalik ay nakabungguan niya ang isang lalaki sa daan. At biglang nakaramdam ng takot si Tay nang makita niya ang tato sa dibdib ng lalaki na kagaya ng iginuhit ni Panor. At sa pamamagitan ng hawak na hairpin ni Tay, ay nakakakilabot na binarang ng misteryosong lalaki ang inosenteng kaibigan ni Panor. At laking gulat ni Tay nang makita niya ang mga itlog at mga bagong pisa ng mga tuko na kanyang isinupa. At biglang,
talagang sobrang nakakatakot ito dahil pati na ang kanyang napakabait na kaibigan ay walang awang pinatay ng barang ng isang misteryosong lalaki. At sobrang gulat ng isang pulis nang makita niya mismo sa kanyang harapan na karumal-dumal na pinatay ang kanyang sariling anak. At sa morgue ay sinabi ng doktor kay Tom na ang ikinamatay ng kanyang anak na si Tay ay dahil sa mga kagat at sugat nito sa buong katawan. Kaya't nagulat si Tom sa sinabi ng doktor, samantalang ang takot na si Panor lang naman ang nakita niya habang tinutulungan nito ang kanyang anak. At dahil napagtanto niya na nagkamali siya sa pagkulong kay Panor, kaya't pinalaya na niya ito kaagad. At sinabi niya na may kinalaman sa isang barang ang ikinamatay ng kanyang anak. At pagkauwi ni Panor ay inilak siya ng kanyang ina sa kanyang kwarto dahil nalaman nito ang pagkamatay ni Tay. At lumalabas na ang parusa pala na iyon ay ipinag-utos ng isang tao dahil may isang bagay na ang mangyayari kay Panor dahil niregla na ito. Pagkatapos ay biglang nagkati, nagsugat at nabalatan na ang buong katawan ni Panor. Kinabukasan ay pumasok na si Panor habang may dala siyang mga bulaklak. At makikitang gulat na gulat sa kanyang itsura ang mga taga-baryo at mga estudyante. Ang ganda na niya ngayon ngani, at dahil pala ito sa pagtuklap ng balat niya kagabi, kaya nagtila glass skin at glowing na siya ngayon. At dahil dito ay agad na nagkagusto na sa kanya si Pong at inaya siya nito na makipag-date. At dahil gustong tuklasin ni Panor ang misteryo, kaya't nagpasama na siya kay Pong na pumunta sa templo. At pagkarating nila sa templo, ay laking gulat niya nang makita niya sila Jib doon. At inamin ni Pong na plinano pala nila ni Jib na ipagalaw si Panor sa isa nilang kaklase. Sa kabutihang palad ay biglang dumating si Piak at tinulungan siya nito. At kaya pala ay narinig ni Piak na may plano sila Pong at Jib kay Panor. Kinabukasan ay galit na gumanti si Panor sa grupo nila Jib. At makikita natin na nagwala at inatake sila ng gunting ni Panor, aray ko. At dahil sa hiwa ng gunting sa magandang mukha ni Jib, ay pinakulam niya si Panor sa isang baklang mangkukulam na may peking boobs. At dito din pala pinakulam ni Jib si Campo nang dahil sa inggit niya dito, kaya't naglabasan ang mga tarantula sa katawan ni Campo. At ngayon ay nagsasagawa na ng ritual si Akla upang makulam niya sa pamamagitan ng manikin si Panor. Samantala ay agad na tumakas si Panor nang biglang pumasok ang isang babaeng manikin sa kanilang pinto. At sa kabutihang palad ay biglang dumating ang Tito Trison ni Panor, at binasag nito ang ulo ng sinaniban na manikin. Samantala dahil nawasak ang manikin ni Akla, kaya't inatake niya sa tiyan si Panor. Ngunit nagawa namang maibalik ni Trison ang kulam na ginawa ni Akla, kaya't biglang sumabog tuloy ang peking boobs ni Be, aray ko. Pagkatapos ay nagalit si Trison kay Nuwan dahil hindi niya inalagaang mabuti si Panor. At si Trison pala ang nag-utos sa sulat na bantayan at ikulong ni Nuwan sa kwarto si Panor dati. At inamin ni Trison kay Panor na binayaran lang si Nuwan ng kulto upang ipanganak siya. At pagkapalayas kay Nuwan ay sinabi ni Trison na, ikaw na ang ipapalit ng kulto sa iyong ina para sa ritual. At laking gulat ni Panor nang makita niya ang tato sa dibdib ng Tito Trison niya, dahil member pala ito ng kulto na siyang pumatay sa kanyang best friend na si Tay. At salamat na lang dahil nagbago na ang isip ni Nuwan, at sinaksak niya si Trison upang maitakas niya si Panor. Ngunit sa gitna ng pagtakas nila habang nasa ilog ay pinaatake sila ni Trison sa mga uwak upang mapigilan. At pagdating nila sa daungan ay tinulungan sila ng nakababatang kapatid ni Nuwan. At bago mamatay ay humingi ng tawad si Nuwan kay Panor dahil naging miserable ang buhay ni Panor. At nag-iiyak si Panor sa pagkamatay ng kanyang ina. Samantala ay dumating sa bahay nila Panor sila Tom at Piak dahil isinumbong ni Jib na si Panor ang pumatay kay Akla. Pagkatapos ay nakita nila Tom doon ang mga alay at ang patay na sanggol ni Nuwan. Kinabukasan pagkalibing nila Panor kay Nuwan, ay inamin ng tita ni Panor na naglaya sa kanila noon si Nuwan, ngunit pinangakuan siya ng isang kulto na babayaran siya ng malaking pera, sa kondisyon na gagalawin siya ng pinuno nito. At sinabi din sa sulat ni Nuwan na, masuri na matay na ang batang gusto nila, ngunit gusto pa din nilang mag-anak ulit ako ng isa. Sinira nila ang buhay ko at gusto nilang palakihin ko pa si Panor, ngunit kahit galit ako kay Panor at kahit anong pahirap ko sa kanya ay mahal niya ako. Kaya't napamahal na din ako sa kanya.
Samantala ay sinabi ng monk kila Tom at Piak na anak ng Diablo ang nakuha nilang patay na sanggol. At ito ang sumisipsip ng itim na kapangyarihan habang ito ay nasa sinapupunan. At inaanakan ng kanilang pinuno ang isang babae upang ipamana sa sanggol ang kanyang kapangyarihan. Samantala ay naramdaman ni Masuri na may paparating na palipad hangin. At si Trisen ang may gawa nito upang talunin ang itim na kapangyarihan sa katawan ni Panor. Ngunit pinalakas ni Masuri ang loob ni Panor, kaya't lumaban at natalo ni Panor ang kapangyarihan ng kanyang tito. Samantala ay sinabi ng monk ang katotohanan kay Piak na hinigop ni Panor ang kulam sa kanyang ina. Kaya't nang dahil dito ay napagtanto ni Piak na nagkamali pala siya sa pagbibintang niya kay Panor. Samantala dahil alam na ni Panor gamitin ang kanyang itim na kapangyarihan, kaya't ngayon ay maghihiganti na siya sa lahat ng mga taong nanakit sa kanya. At kila Jib ay sinabi ni Pong na tigilan na ni Jib si Panor, ngunit kampante naman si Jib dahil may dugong itim siya na pangontra sa barang ni Panor. At pagkaalis ni Pong ay laking takot ni Jib nang makita niya sa loob si Panor. At nakakakilabot na binuhay ni Panor si Akla upang sabunutan hanggang sa matanggal ang anit ni Jib. At malalaman natin na nagpapagawa pala ng Gayuma si Pong kay Trisen upang mabembang niya si Jib. Pagkatapos ay biglang nakarinig si Trisen ng ingay ng mga tuko. At nakita niya ang ginamit na pangkulam ni Panor. At ito ang ginamit niya upang matalo niya si Panor. Ngunit sinaksak naman siya sa paa ng malaking pako ni Panor at biglang nawala si Panor gamit ang invisible magic. At paglitaw ay binuhusan niya ng itim na dugo si Trisen, kaya't nasira na niya ang kapangyarihang itim ng kanyang tito. Samantala ay laking takot ni Pong nang makita niya si Jib na umiiyak sa sakit dahil sa natuklap niyang anit. At pagdating ni Panor ay nagising na lang siya na nakatali na sila ni Jib. At habang humihingi siya ng tawad kay Panor ay pinapalipit naman ni Panor ng plais isa-isa ang kanyang mga daliri sa paa. Kaya't nagsisigaw sa sobrang sakit si Pong. Aray ko! At pagkatapos ay pinagtutusok at pinagtatahi ni Panor ng alambre ang kanilang mga balat, leeg, tenga at bibig hanggang sa mamatay. At nang may maamoy na mabaho ang principal at guard sa eskwelahan, ay nakita nila na mga nakaupong patay na ang mga kagrupo ni Jib na kaaway ni Panor. At sila pala ang clay na kinukulam ni Panor kanina. Pagkatapos ay nakita nila Tom na patay na si Trisen habang labas ang mga bitoka nito sa tiyan. At sa pag-iimbestiga nila sa bahay ni Trisen ay nakita nilang duguan at patay na din sila Pong at Jib. At doon ay nakita nila sa picture na member pala ng isang kulto ang tito Trisen ni Panor. At isang araw ay makikita natin ang principal at ilang mga taga-baryo na nagsasagawa ng isang prayer ceremony upang mapigilan nila ang itim na kapangyarihan. At nagkainan na silang lahat pagkatapos ng kanilang dasal. At wala silang kaalam-alam na hinaluan pala ni Panor ng bituka at laman ni Trisen ang kanilang mga kinakain at binulungan pa niya ito ng kulam. Kaya't dahil dito ay nagsusuka sila at mga nagwala ng dahil sa kanilang kinain. At dito ay malalaman natin na miyembro pala talaga sila ng isang kulto. At ginamit ni Panor ang mga tuko upang tapusin na ang kulto na iyon. Ngunit kinulam ng principal si Piak at sinabi nito kay Panor na kung sasama ka sa amin ay palalayain ko ang kaibigan mong ito. Kaya't nalaman tuloy ni Panor na ang principal pala nila ang pinuno ng kulto, at ito ang kanyang tunay na ama. At napilitan siyang sumama sa principal upang mailigtas niya si Piak. At pagkatapos ay dinala na siya sa templo ng kulto ng kanyang ama. At doon ay babembangin siya ng kanyang ama upang maisalin sa magiging anak nilang Diablo ang itim na kapangyarihan ng barang. Samantala ay ginamit ni Masuri ang patay na sanggol ni Nuwan upang maalis sa tiyan ni Piak ang barang na nilagay ng principal. At agad na nagpunta sila Tom at Piak sa templo upang iligtas si Panor. At habang nagsasagawa ng ritual ay pinagbabaril nila Tom ang principal pati na ang mga kasamahan nito. At tumawag ng mga uwak ang principal upang atakihin sila Tom, ngunit nagawa namang matalo ni Masuri ang barang ng principal, kaya't nasunog at nagbagsakan ang mga uwak. Pagkatapos ay agad na isinuot ng principal ang maskara kay Panor upang makuha niya ang kapangyarihan nito. At nang tagain siya ni Piak ay hindi siya tinablan. At nang papalakulin niya si Piak ay bigla siyang nasunog at dahil pala ito sa pagsunog ni Masuri sa patay na sanggol. Samantala ay agad na pinagpuputol ni Piak ang mga tali sa kamay at paa ni Panor. At hinol stage ulit ng principal si Piak at sinabing ibalik mo ang kapangyarihan mo kundi papatayin ko siya, ngunit sinabi ni Piak na huwag mong ibibigay Panor at saksakin mo na lang ako ng sibat upang mapatay mo siya ng dugo ko. At pagkatapos ay kinain ni Panor ang puso ng kanyang ama upang mapatay at masipsip niya ang kapangyarihan nito. At pagkatapos niyang maibalik sa estatwa ang itim na kapangyarihan ay bigla siyang nawala ng malay.
At sa wakas ay nagtagumpay na siya na tapusin na ang kulto sa kanilang baryo. At pagkatapos ay makikita natin na nagpapagaling na si Piak sa ospital. Samantala ay nagpasalamat naman ang monk kay Tom at Panor dahil sa wakas ay nakalaya na ang kanilang baryo mula sa napakasamang kulto. At pagkatapos ng ilang buwan na pagkakakoma dahil sa pagkawala ng kapangyarihan ay nagising na si Panor. At ngayon ay nagkaroon na siya ng amnesia. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.